Zhang Meng, ilang bala na lang ang natitira sa'yo. Isang magazin na lang, 15 na bala. Hindi na tatagal si Kuya Xiao. Umatras tayo pasilangan. Naalala ko, may convenience store doon. Baka may likod na pinto. Sorry, Zhang Meng, Kuya Xiao. Sugatan ka. Kung hindi ako makatakbo, kailangan may makalibre. Tapos na, game over. Mamamatay talaga ako dito. Ah! Xiao Yi, dapat matagal ka ng patay. Di ko akalaing ganito ang magiging wakas ko. Ayaw ko pa talagang tanggapin. Kung may susunod na buhay. Buhay pa ako. Nagsasalita si Xiaoyi sa iyo. Ba't natulala ka dyan? Xiaoyi, ang astig mo talaga. Alaga ka talaga ni second uncle. Ito lang ba meron tayo? May tinago ka ba para sa sarili mo? Patay na si Majie sa akin. Walang kaso, di na siya makakaabot. Tipirin mo pagkain. Kaya nga kinakausap ka ng mama niya, di ba? Naririnig mo. Tigilan mo yung paimposible. Xiaoyi, mag-isa ka na lang. Para saan ang pera kung wala kang kasama? Buntis ang girlfriend ng pinsan mo. Kailangan naming bumili ng bahay ngayon. Nagmamakaawa si second aunt sa'yo. Pautangin mo na kami, please. Pag kinasal na pinsan mo, magpapakapagod kami, babayaran ka namin. Sa buhay na ito, ha? Second aunt, sabi mo babayaran mo ako kahit ano mangyari. Tumutupad ako sa usapan. Pero sa tingin ko, madumi. Ah, nakakaloko ka, nagwawala ka sa bahay. Minana ko ang bahay na ito mula sa tatay ko. Nagtabi ng pera si Papa bago siya namatay. Lahat nakaayos na, bahay, tuition, lahat. Pinalaki mo ako. Pero pinalaki mo talaga ako, o ginagamit mo lang ang magulang ko. Ikaw, walang utang na loob ka, lumaki nang walang tamang asal. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, pag binanggit mo ulit ang magulang ko. Hindi ka makakalabas dito. Ikaw. Umuwi ka sa probinsya mo. Bumalik na talaga ako. 3 buwan bago ang apocalypse. Parang panaginip lahat ng to. Pre, sabay tayo hanggang dulo ngayon. Alaala ni Papa. Noong nakaraan, niloko ako ni second aunt at binenta niya to. Ngayon, iingatan ko na. Naalala ko, nakita ko yung bumili ng jade butterfly nung apocalypse. Kaya niyang magpalitaw ng kung ano-ano. Tanga ako dati. Pinamigay ko yung kayamanan na parang basag na bato. Ngayon, libre ko makukuha ang mundo. Yung boss, kinuha lang kung ano gusto niya. Nasa Jade Scroll siguro ang sikreto. Bakit walang nangyayari? Baka kulang sa dugo. Ayun, gumagana. Sandali, napunta ba ang kaluluwa ko sa storage realm? Parang imbakan nga ito. Totoo nga talaga, nagliliwanag na rin ang paligid. 1 minuto, 2 minuto. 5 na, Lupe. Noong nakaraan, hirap makahanap ng hindi expired na noodles. Parang umakyat ng bundok kung magtatagal ang mga gamit dito. Teka, di pala tumatagal ang sariwa dito. Walang oras dito. Hahaha, pabor sa akin ang langit. Ito ang ace ko ngayon. Dahil sa jade ring na ito, pwede ko nang simulan mag-stockpile. Una, panimulang pera. Hello, sino to? Gabing-gabi na, Bingzi. Ako to, Xiaoyi. Uy, bihira to ah. Tumawag ka talaga sa bro mo. Tigilan mo yung kalokohan mo. May pakiusap ako, emergency. Anong gulong nagpagawa kay Xiaoyi? Ibenta mo nga ang bahay ko sa hometown, please. Mas maaga, mas maganda. Kailangan ko ng cash, ibenta mo agad. Maganda ang location ng bahay na yun. Kung seryoso ka, 1.1 million cash, all in. Hindi ako pupunta personally. Kaya mo bang mag-transfer? Kaya naman, bro tayo, syempre. Perma ka lang sa electronic form. Pag okay, tapos na yan kinabukasan. Tiwala ka sa akin. Bakit nagmamadali? Narinig mo na siguro yung tungkol sa demolition. Anyway, last time, nauna si Wang Bing sa scoop. Laging may alam siya bago lahat. Nakapagbahay ng murang-mura. Pagtapos ng apokalipse, naging big boss siya. Ngayon, babawin ko lahat ng akin. Matinding heatwave sa buong mundo. Sabi sa eksperto, El Niño raw yan. Ang daming isda na mamatay sa ilang baybayin. Mas malala ang sintomas ng flu ngayon. Protektahan niyo sarili niyo, everyone. Nagsimula na ang apokalipse, unti-unti. Wala pang seryosong tumutugon. Bro, nakuha mo na pera, tapos na ang bahay. Sabihan mo lang ako pag may ganitong deal ulit. Yes Wang Bing. Tawanan mo muna, sige. Yung demolition payout, wala lang sa akin yan, Wang Bing. Iingat mo lang yung bahay mo na walang laman. Pagdating ng end, laging ikaw ang iiyak. Ganda ng araw. Pero malapit na, wala nang makakakita. Hindi sapat ang 2 milyon, baril, gasolina, gamot, pagkain. Ang mamahal naman ng mga yan. Ito lang ang kailangan ko para mabuhay. Kailangan kong mag-imbak ng lahat bago ang katapusan. Dapat maipon ang lahat ng gamit bago ang doomsday. Mukhang kailangan gamitin itong storage space. Oras na para asikasuhin ang pondo.
Sa dark web, maraming money laundering rings doon. Nakatago ang keys nila sa multi-step curves para sa verification. Unang node, mga barko sa Southeast Asia. Kita ngayong araw, $83 milyon ang nakolekta. Pangalawang node, may key na fake bonds pool. 120 milyon ang nakolekta. Babala, mabilis na pagtugon. Pero sayang. Gumagawa pa rin ako ng serbisyo publiko rito. Padadalhan kita ng regalo. Kaya kayong mga scammer, tikman nyo ang katapusan ng dark web. $20 bilyong maruming pera mula sa scam, gagamitin ko na. Patas lang yan. Kailangan ko ito para mabuhay. Xiaoyi, pumunta na naman ang mga lintamong kamag-anak sa Di. Doon ka na agad bukas ng umaga. Xiaoyi, balitang nag-iskandalo na naman ang mga kamag-anak mo sa Di. May dala pa silang mga karatula. Narinig ko, tungkol daw sa pamangking nagnakaw ng pera at tumakas. Nagkagulo raw doon, pinagsismisan na ng mga babae sa opisina. Sanay na ako. Masyado kang mabait, pre. Dapat matagal mo na silang kinalimutan. Ang mga ganyang kamag-anak, mga vampira sila. Hoy, uminom tayo pagkatapos ng trabaho bukas. Para ma-relax ka, hindi pwede, uuwi agad ako pagkatapos. Dahil sa gulong ito. Kailangan ko na itong tapusin ng tuluyan. Hay, bawat pamilya may problema. Sige, gawin mo ang dapat. Tawag ka lang kung may kailangan ka. Nandito lang kami para sa iyo. Esan, ang mga tinatawag na pamilyang sumira sa buhay ko noon. Sa buhay na ito, hindi ko kayo hahayaang manalo. Bukas, ubusin natin ang gold vault. Nakapasa na sa customs ang mga gamit. 7 standard containers lahat. Lahat electronic locks, gaya ng dati. As double check ang timbang. Tapos na ang pag-inspect sa ruta. Handa nang ilipat. Tuwing nililipat to, parang mababali ang braso ko. Tunay na ginto na yan. Focus lang. Mag-ingat sa paghakbang. 7 kahon. 7 toneladang ginto lahat. Sa dati kong buhay, ang lahat ng ginto ay nanatili sa ilalim ng lupa nung apokalipse. Nabaon na parang walang kwenta. Kung makukuha ko ang perang ito, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang maliligtas natin. Kailangang harapin ni Xiaoyi ang pamilya niya. Naging magulo talaga. Pati si boss, tinanong ako tungkol doon. Sa totoo lang, dapat maging matapang ka na. I-report mo na sa pulis. Pero pamilya pa rin sila. Hayaan mo na, mas mabuting putulin na ang ugnayan. Masyado kang madamdamin, yan ang problema mo. Sige na nga, ayusin mo na agad yan. Kami na ang magsasabi sa team leader. Bawal ang away sa kalsada. Bawat sasakyan may live weight sensor at teeth. Ang tanging chance ay 3 segundo bago pumasok. Ayon sa procedure, titimbangin ang bawat sasakyan at itutugma sa records. Kapag sumobra o nagkulang ng 50 grams, alert agad at imbestigahan. Truck 1, walang laman, buksan para sa inspeksyon. Pagkatapos ng manual check, buffer zone, Xiaoyi, huwag kang manginig ngayon. Nararamdaman kong bukas na ang divorce space. Parang higanting bibig na naghihintay ng biktima. Huling storage, handa ng i-check. Huling pagtimbang, simulan ang system. Countdown 3, 2, 1. May discrepancy na 20 grams. Pasok sa accepted range. Itinuturing na normal na transport loss. Handa na para sa storage. Nakalock na ang system. A-unlock ang storage gate. Bukas na ang window. 5 segundo. Ito na ang sandali. 3 segundo para sa ginto. 3 segundo lang. A-store agad sa divorce space. 7 bakanting metal box ang naiwan. Sino ang mag-aakala? Na 4 bilyong dolyar na hangin ang nilock ko sa loob. Tuwing ginagawa ko to, parang pinapatay ako. Grabe ang tukso na to. Sa wakas, tapos na ring ilipat. Nakita niyo ba yung dami ng ginto? Xiaoyi, ayos ka lang ba? Medyo maputla ka. Siguro kinabahan lang kanina. Saka yung gulo sa pamilya, puyat lang. Buti na lang walang naging problema. Kita mo. Ganyan talaga ang mga kamag-anak na yan. Asikasuhin mo na agad. Mag-leave ka muna ng ilang araw. Magpahinga ka ng maayos. Di ba uminom tayo mamayang hapon? Tuloy ka ba o hindi? Hindi talaga ako pwede. Mga pre, magpapaalam muna ako sa kapitan. Kailangang humabol sa tren pa uwi mamayang gabi. Baka kung ano pa ang mangyari kapag pinatagal. Sige, unahin mo muna ang dapat. Pwede naman tayong uminom kahit kailan. Sabihan mo lang kami kung kailangan mo ng tulong. Paalam, Bicheng. Sa susunod na pagbabalik ko. Dubai, parating na ako. Dinala ka rin dito ng hangin ng disyerto. Maligayang pagdating sa lupain ng ginto at buhangin. Karam, wala ng oras. Diretso na tayo sa mga goods. Ang bilis mo pa rin, gusto ko yan. Handa na ang mga sasakyan. Malapit lang ang aking pribadong showroom. Noong huli, sabi mo kailangan mo ng malalakas. Pwede bang magtanong, aling malas na bansa o warlord ang nagpasama ng loob mo? O baka mga tropa mo sa likod, maliit lang ang negosyo ko. Kailangan ko ng matinding seguridad. Seguridad, ha? Kilala natin ang isa't isa, kahit sa pamamagitan ng midleman. Pero sinuri ko ang background mo, dating elite ng Chinese Special Forces. Pagretiro, pasok sa financial security. Ngayon biglang bumibili ng armas across borders. Hindi yan maliit na negosyo. Curiosity killed the cat. Karam, basta't alam mo, may pera ako. At ikaw ang may goods. May nagawa na tayong maliliit na deal dati. Maayos ang record mo. Malaki ito ngayon. Nasa loob ang listahan.
Gusto ko ang pinakamagandang stock. O kahit ano na makuha mo sa loob ng 1-0 araw. Welcome sa aking paraiso. Sapat ito para armasan ang elite battalion. Tingnan ko nga ang malaking order mo. Sandali lang, Beretta T-73, 1,000 Glock, 1,000 Walter Yigres, 2,000, nagbubukas ka ba ng pistol muso? Tuloy mo lang ang tingin, 4 na sniper, 76 iisa, Barrett D82 iisa, tigli 50. Grebe. EIFE 5D, Gigat 74 magagandang EFE 240 2,000 gatling bawat isa. Siyaw, bakit kailangan mo ng ganitong karaming machine gun? Mag-umpisa ka ng World War Lai, na 100 self-propelled howitzers, 500 units. 10 B-100 main battle tanks. 10 Challenger tanks, at 10,000 EV-100 drones. Iyan ang listahan. Pangwasa yan ng isang bansa. Bro, sigurado ka ba sa dami nito? Hindi mura ito. Sigurado ka ba may cash ka? May 5% kang share. Pero kailangan kong mabilis sa loob ng 10 araw. Ang goods nasa dock. Hahaha, deal. Para sa komisyon, at para sa sarili ko, ito ang pinakawalang kwentang negosyo ko. May stocks dito sa warehouse at sa ilang island storage sa SESI. Ang tanks at mabibigat na artillery, kukunin ko sa ilang kaibigan sa Eastern Europe. Drones dadaan sa black market route. Mahirap sa States. Pero may kilala ako sa Lockheed. Wala akong pake paano mo kukunin. Sa loob ng 10 araw, gusto ko makita lahat ng goods sa dock na tinukoy. Final inspection tapos 70% ang bayad. 1.5 bilyong dolyar. Pwede nang ipadala sa shared account natin ngayon. Balance bayaran pagkatapos ng inspection. Sobrang saya ng business natin. Relax lang, siyaw. Sa 10 araw, magkakaroon ka ng pinakamalakas na private army dito sa paligid. May maliit na regalo, pinakamagandang Cuban cigars. Sana mas exciting din yung susunod mong lakad. Siyaw, hindi ko natatanungin kung para saan ito. Pero ganitong kalaking firepower, hindi pwedeng hindi mapansin ng iba. Mas mabuti kang handa kung saan ka pupunta. Alam ko na, bumalik ka ng buhay, bayaran mo ang natitira. Handa na ang armas. Next stop, 50 milyong toneladang grain. Ang eroplano pa target na sa next goal. Paunahan bago mag-apokalipse. Huling susi ng global zero cost looting. Kamahalan. Ang letter of credit na binuksan mo sa aming Swiss bank line ay kinumpirma ng 7 agri-traders. Ang kontrata para sa unang 30 milyong tonelada. Napirmahan na. Tuloy ang shipment, kamahalan. Gaya ng hinihingi mo, 5,000 barko ay halos na ayos na. Naglo-load na sa 12 major North American ports. Ayon sa kontrata, pag na-load lahat, pag nabayaran mo ang natitira pang 77, pwede nang maglayag ang fleet. Destinasyon, ang Suez Canal port na pinili mo. Sabihan sila, gusto ko lahat ng barko loaded sa loob ng 72 oras. Nakadaong sa tamang anchorage. Naghihintay sa aking final inspection at payment orders. Iyon lang. Karam, handa na ang stage ko dito. Ang mga tao mo, habang tumatakbo ang show, siguraduhin na ang security system ng port. May technical glitches sa tamang oras. Relax, ready na text team ko. 72 oras, mula takip silim hanggang bukang liwayway. Sapat ang oras yan para gumawa ng himala, prinsipe. Slot 143 ay 144, dito lang. 5,000 barko, 50 milyong tonelada. Unang matinding test, simulan na. Ang dami ng grain dito, ang ganda. Lalagay ko lahat sa storage ko. Barko 312, 313, tuloy lang. Hindi sapat ang oras. Ano nangyayari? Parang hindi nakakayanin ng katawan ko. Umalis na lahat ng 5,000 na riders. Padating na ang mga supply. Hanggang dito na lang ako. Kailangan nang umalis. Ang lamig, nagyayelo na.
Matulog na lang, bitawan mo na. Pagod na ako. Matulog ka, hindi na masakit. Matulog. Hindi ako pwedeng matulog. Hindi pwedeng matulog. Ikaw ang hari ng sundalo, dapat mong protektahan kami. Hanap ka ng pagkain. Bakit hindi ikaw mismo ang pumunta? Makasarili ka. Iniisip mo lang sarili mo. May kakayanan ka, bakit hindi mo tulungan ang iba? Kasalanan mo lahat to. Hindi ako. Hindi ako yun. Lumayas ka. Aha. Congrats, host, nabasag mo ang limit mo. Lumaki ng 5 beses ang storage space. Mental power level tumaas sa isa. Blessing in disguise too. Ayos din ang nakuha. Hi. Alas 11 na ng gabi. Simula midnight nagkokolekta ako ng pagkain. Halos 20 oras na ang lumipas. Yung kakaibang bulong kanina, parang naririnig ko pa rin sa tenga ko. Pinipilit akong matulog. Ang aga pa para dyan. Diretso yan papunta sa lungsod. At patungo sa susunod na stop ng $0 shopping plan niya. Binata, magpakita ka naman ng awa. 2 araw nang di nakakakain ang apo ko. Pakiusap kahit isang kagat lang. Isa lang, sapat na. Hindi ka ba dating sundalo? Hindi ba tungkulin mong protektahan ang mga tao? Yan lang meron ka. Konti lang ang nakuha mong pagkain. Nakakatayo ka pa naman. Nagnanakaw ka ba ng pagkain para sa sarili mo? Makasarili ka, paano mo iniisip sarili mo lang? Mga tao, tiis pa konti. Ako, bukas, lalayo pa ako para maghanap. Sorry, bro. Zhangmeng, sugatan ka, pabigat ka lang. Kasama ka, mauubos lahat tayo. Sorry, bibilisan ko para sa'yo. Sakin na pagkain at tubig mo. Hindi na rin siya magtatagal. Wala nang saysay, mas maganda na. Ma, gutom na ako. Sabi nila maasim daw ang laman ng tao. Totoo ba yon? Xiaoyi, wag mong sisihin ang tito mo. Sisihin mo ang mundo, hindi ako. Tama na. Hindi ko tungkulin ang palusot, lumayas ka. Trader no 4. Sa buhay na ito. Para sa sarili lang ako mabubuhay. Noong nakaraang buhay, solo lang ang liwanag. Ngayon, sarili kong landas ang tatahakin ko. Pamilya, pakinggan nyo. Ang pamangkin ko, si Xiaoyi, ninakaw ang bahay at ipon namin. Iniwan kaming walang tirahan. Hindi makabili ng gatas para sa apo. Tumakas na siya papuntang abroad. Pamilya, tulungan nyo kami. Ang tulad niya, dapat magbayad. Tingnan mo siya, kunwari mabait, pero masama ang puso niya. Suggest cyberbully ang mga gay employees. Isumbong siya sa kumpanya niya. Ang bahay ang tanging alaala ko sa tatay ko. Pinagbili dahil emergency. Laban sa maling paninirang puri. May ebidensya ako at nakausap ko na ang lawyer ko. Tungkol doon. Wow, plot twist. Vampire pala ang mga kamag-anak nila. Tingnan mo yung sapatos ng bata. 3 buwan sweldo ang halaga niyan. Tapos sasabihin niya, hindi siya mabubuhay. Laban lang, vlogger. Support ka namin gamit ang batas. Peke ang iyak sa video. Alam kong may mali mula simula. Nakita mo balita kay Wenqiang? Grabe ang panahon lately. Sa supermarket sa baba ng opisina ko, ubusan ang noodles at bottled water. Ramdam ko rin. Ilang kaibigan ko sa logistics, bigla raw na-block ang ilang kalsada. Mukhang military convoy ang dumaan. Yung batch ng sample goods na tinago mo sa bahay.
Nag-order din ako ng bigas, harina, at canned food. Para sa supply ng kumpanya, darating bukas. Kilala mo ba ako? Ako si Xia Ozhao, coordinator ng building sa post na ito. Sige, tapusin mo na. May kailangan ka ba? Kolekta ng parking at security fee ngayong buwan. 2 kotse mo, total 2,000. Ako, nagbayad na ako ng night fee. Huwag nang paligoy-ligoy. Alam mo ang rules ni Brothers Hao, di ba? Magbayad ka para ligtas kotse mo. Ang daming nakawan ng baterya at gasgas ngayon. Pag di ka nagbayad, ayos, ganyan dapat. Ganito mas okay lahat. Tandaan, tuwing unang araw ng buwan, agahan, lipat ka sa next unit. Alerto lahat, ha? Palala ng palala ang panahon. Magtabi ka ng pera. Lahat ng may magagara bahay, target na yan soon. Doon banda, nakatayo ang pinakamahal na Junlin Tianxia ng North City. Balang araw, Xiao, ang duplex na ito sa Junlin Tianxia, 6 floors. Pinakamaganda sa lahat, celebrity owner ang dating may-ari. Napakaganda ng dekorasyon. Pinakamataas sa view, privacy at seguridad. 200,000 ang renta kada buwan. 3 buwan deposit, 1 buwan advance. Sa unit na to, gusto ko full reinforcement. Idagdag mo sa kontrata yung renovation clause na usapan natin. Walang problema, Ginoong Xiao. Deal. Ihahanda ko agad ang mga papeles. Naghahanda ka ng sobrang ligtas na safe house dito. Yung mga bintana ay tatakpan ng makapal na GC3 glass at steel panel. Sa madaling salita, sobrang selyado ito. Isang lugar kung saan makakatulog ako ng payapa. 20 taon na namin itong ginagawa, di pa kami nakakita ng specs mo. Una naming beses ito, 6 na layer ng AC3 glass. May blast film kada isa. May pagitan na po ng inert gas at nanoshock absorbing gel. Kadalasang gamit ito sa bintana ng spacecraft o kaya sa mamahaling bank vaults. Anong level ng impact kaya nito? Standard na military rounds, 3 bala sa harap, puting gasgas lang ang iiwan. Kahit lagyan ng ordinaryong bomba, ang loob hindi man lang gagalaw. Sa teorya, kaya nitong tamaan ng maliit na misil. Pero dapat tugma din ang wall frames at structure. Para sa pader, ayon sa plano mo, dadaan muna sa original na konkreto. Dadagdagan ng 50 cm special na konkreto sa loob. Kasama ang 5 cm kapal. Nasalita ng alloy steel mesh. Tapos may Kevlar fiber liner laban sa shrapnel. Hindi ito, kahit demolition hammer maghapon bago mabutas. Grabe, hindi ito simpleng renovation. Tulad ka ng gumagawa ng fortress. Boss Xiao, ano bang inaasahan mo? World War III ba? Hoy, manager sa loob, labas ka nga sandali. Ano yun? Si Kuya Zhao ang may hawak ng construction dito. Ang ingay ng trabaho nyo, sobrang tagal ng project. Sabay-sabay na ang abala, coordination, at sanitation fee. Magbayad ka ng 50,000 agad. At kada unang araw ng buwan, 1,000,000 pa ulit. Pati yung materials nyo, nasira nyo yung sahig kakagamit ng elevator. Kaya dagdag 30,000 na deposito. Yun lang. Hoy, ikaw kinausap ko. Bingi ka ba? Palabasin mo siya. Sinasabi ko sa'yo, Biao. Subukan mong tumapak ulit dito. Boss, aalis na kami, ayos. Peste, nagrerenta lang ng pwesto. Tapos ginaganito tauhan ko. Ay, mahirap siyang kalabanin. Ang anak ni Zhao, kakaiba. Sa isang sipa, nayupi ang steel beam. Angas mo ha, malapit na ang apocalypse. Pag dumami ang gulo, ako ang unang babanatan siya. Bubuksan ko talagang shell niya. Lahat ng laman at galing makukuha ko. Ayoko nang magutom ulit. Sawa na ko sa lahat ng hirap noon. Klaro ang property rights. Diretso sa orihinal na may-ari ang bayad. Account na ni Xiaoyi. Si Xiaoyi ang ninuno ko. Naglalakas loob ka talagang gumulo? Ang tinawagan mong numero ay naka-off. Binabantayan ba tayo ng tao ni Zhao? Alam ko na mangyayari yan. Itago maigi ang supplies. Iwasan lumabas ngayon. May bagong kapitbahay na sa taas. Sabi ng agent, Xiaoyi pangalan niya. Mukhang hindi natatahimik dito. Maayos pa ang containment ngayon. Pero kailangan ng top-level isolation. Pansamantala naming pinangalanan itong Alpha Class Primary Host. Irekomenda kong simulan agad ang ARC Protocol. Top-level reward. Papasok na ang tubig. Anong gagawin natin? Tawagan si Xiaoyi. Magmakaawa tayong iligtas niya tayo. Naging sundalo iyon. Siguradong alam niya ang dapat gawin. Tapos na. Walang signal talaga. Lintik na yun. Sinadya niya ito. Gusto niya pa tayong magaway.
Miss Chen, Ginoong Zhao, talagang gusto niyo ba kaharapin yung mga halimaw sa labas? Ubus na cookies natin kahapon. Iyakan na ng iyak ang baby. Hindi ko na kaya. 2 araw na nating pinagmamasdan sa bintana. Butas na yung pinto ng tindahan sa tapat. Pero parang may natira pang laman sa loob. Pinakaligtas yun sa atin ngayon. Paggagalaw tayo, ngayon na. Maaninaw lang ang ulan kapag araw. Pero kailangang planado. Sama-sama tayo, bantayan ang isa't isa. Hay, paano naging ganito ang mundo? Sasama ako sa inyo. Kahit matanda na katawan ko, makakatulong pa. Bantayan ang labasan natin. Ayos lang, baby. Maghahanap ng pagkain si mommy. Malinis ang Main Street. Ikot tayo sa Greenbelt. Mas maraming tago dun. Ginoong Lee, Sunyan. Pwede kayong magbantay sa may pinto. Tingnan likod at loob ng building. O CJ, ingat kayo lahat. Pinsan, lumabas na ang mga isda. Mga 10 ang papunta sa shop. May tubig din. Marami-rami. Huwag magkalat. Sama-sama lang tayo, gaya ng usapan. Tahimik lang. Tumahimik ka. Atras, sa likod tayo lalabas. Hahaha, uy, kayo ba yung mga bayani sa building natin? Yayamanin lumabas pa. Ayos ang kita, hahaha. May mga babae pa si Zhao, hahaha. Si Zhao, anong gusto mo? Buhay namin ang binuwis para sa supplies na yan. Buhay nyo, akin na ngayon. Ilagay ang gamit mo, tapos bumalik ka sa itaas. Yan ang bayad sa proteksyon mo. Sino nagsabi? Halos nakagat kami para mapabalik yan. Ito ang nagsasabi. Huwag labanan, handa na sila sa atin. Hahaha, ayan, mas okay na yan. Pag gusto mong maghanap ng pagkain ulit, tanungin mo muna kung pwede ka ni Zhao. Wala na, ubos na lahat. Kadumi naman. Ang kapal nila. Mukhang hindi tayo makakasurvive mag-isa dito. Kailangan natin ng totoong backup. Kaya pa ang dami ng zombie sa labas. Pero mas madalas na ang mutated na lumalabas. Itong mga pipe wrench dito, pati antibiotics at high-calorie energy bars, at iba pa. Nagdagdag ako sa tago ko sa safe house. Wow, Boss Xiao, busy pa rin Namimili ka ba ngayon? Sinalubong ako ni Xiao Zhao. Mag-isip ka sa magiging resulta. Resulta? Kailangan mong buksan ang pinto ngayon. Papasyal kami sa lungga mo, at ibigay mo ang pagkain at gamit mo. Pati mga kagamitan mo. Grabe, may utang ka pa sa huli. Ibigay lahat ng gamit at armas mo. Gawin mo, mabilis na lang. Akala mo kaya nyo ako ng ilan lang sa inyo? Di mo ba alam kailan dapat umatras? Sunggaban siya, basta huwag patayin. Paako. Sunod. Grabe, ang lakas mong lumaban Totoo nga, agawin ang baril. Dapa. Ibaba ang kutsilyo. Yang baril mong gawa-gawa lang. Lupa ang base, 11 gauge. Mabagal mag-reload, bagsak sa accuracy. Hindi abot ng 0 metro ang bisa. Diyan mo ba ako tinatakot? Tahimik, babarilin kita. Ikaw. Ano yan? LED 140 death grenade, lay round. Kapag pinindot ko ang trigger na to, maglalaho tong hallway pati ikaw. Gusto mong malaman kung mas mabilis ang baril mo o ang firework ko ang unang sumabog? Zhao, Kuya Zhao, wag kang gagawa ng kalokohan. Kuya, hindi natin sinasadya. Lahat hindi sinasadya. Mali kami. Siyaw kuya. Pag-usapan natin. Kami. Aalis na kami ngayon din. Napaalis mo yung mga bully for now. Pero pag desperado na sila, babalik yan. Kailangan laging mag-ingat. Hindi pa yan ang tunay na apokalipse. Ang bilis nilang tumakbo. Mukhang sobrang natakot sila ngayon. Kilala mo ba kung ano ang hawak ni Xiaoyi? ND na granada launcher. Ang militar, mabilis magpalabas. Hindi basta-basta makukuha ng normal na gwardya yan. At hindi mo pwedeng ipagmalaki lang yan. Sino ba talaga siya?
Ganitong lakas lang kailangan ng dating elite. Hindi lang firepower to. May ibig sabihin to. Pinalabas ba niya yun? Hindi, tinakot na niya Max sa pagpapakita lang ng maliit lang na effort. Eksakto, mahusay, walang awa. Hindi siya basta siga. Isa siyang malamig at taktikal na mandarambong. Si Biao naninira ng mahina. Pero si Xiaoyi parang may sinusunod na batas. Nilinaw niya hangganan niya, maliwanag na warning binigay niya. Ang rules, nagpapadali ng usapan at hula. Sa magulong mundong to, kaya kakaiba siya, matibay pa. Kailangan nating pag-isipan ulit siya. Pansin mo, tuwing lumalabas siya at bumabalik, halos walang bakas ng labanan. Kahit zombie o halimaw. Madali niya lang inaasikaso. Kaya niyang 10, walang problema. Instant niyang winasak ang loob ng kalaban. Sa katawan, utak at diskarte, ibang level siya. Parang laging may armor siya sa loob ng damit. Handa pa siya sa lamig. Naalala ko, pangalawang araw ng ulan. Yung bintana niya, mas sealed na. Tayo, nag-ipon kasi yung trabaho at resources natin. Tama naman. Pero siya, mas maaga, mas ayos, mas pro maghanda. Parang alam na niya mangyayari ito. Ibig mong sabihin, alam na niya to. Hindi sigurado. Baka sobrang alerto lang siya. O may ibang dahilan. Pero hindi naman yon ang punto. Ibig sabihin, hindi siya panganib sa ngayon. Pwede pa nga tayong maprotektahan niya kung mapapakita natin worth natin at hindi tayo pabigat o panganib. Kay Biao, madali lang tayo target. Kay Xiaoyi, baka kapitbahay lang. Baka pati ka-partner din. Kailangan natin ng dagdag lalo't mahaba ang taglamig na to. Biglang bumababa ang lamig. Baka mawala na talaga ang kuryente. Hindi titigil si Biao pagkatapos matalo. Sisingilin niya tayo. Baka di niya kayang galawin si Xiaoyi. Pero tayo, guguluhin niya lalo. Madali tayong masalisihan. Di rin tatagaw supplies natin. Napaka-peligro lumabas. Pwede pa tayong manakawan ulit. Kailangan natin ng tulong mula sa iba. Direktang lumapit kay Xiaoyi, delikado. Di natin alam ugali niya. Lately, ikot ako sa safe floors. Kunwari check ko ang tubo at cable. Sa nakita ko, may idea na ako sino natira dito at saan tambay ang grupo ni Biao. Malamang, interesado siya sa info na yan. At dati kang militar. Magaling ka mag-assess ng buildings at escape route. Pwede tayong tumulong ang mapa ang kahinaan. Kapalit ng proteksyon ang intel. O kahit hindi tayo galawin, baka makipagtulungan pa. Unang hakbang yan. Kailangan makita niya, hindi tayo pabigat o namamalimos lang. Kundi may silbi tayong taga-obserba. Huwag dumirekta sa pinto niya. Masyadong halata, baka magulo pa. May abandoned pipe shaft. Malapit sa 15 GA floor na emergency stairs. Maliit at tago. Pwede nating kunwari makita siya doon bukas. Luma na ang mga wires dito sa itaas. Kailangan ng backup na fuse. Kung hindi, baka mawala na tayo ng ilaw ngayong gabi. Ano susunod nating sabihin? Tingnan ko yung luma utility room dyan. Dati dyan naglalagay ng gamit admin. Lalabas kaya siya? Kung talagang maingat siya gaya ng iniisip natin at gusto niyang may control, siguradong ikot niya buong building ngayon. Lalo na't natalo si Biao. Kailangan niyang check kung may bagong panganib, bagong threats. Sakto sa gitna ang 15 GA floor. Maganda pwesto kahit saan ka tumingin. Hintayin na lang natin. Nandito kahapon sina Chen Hong, Zhu Wenqiang at iba pa. Nag-aayos ng kuryente. Nakita niya iyon. Tinitingnan din pala niya tayo. May kailangan ba kayo? Xiao, diretsuhin na namin kayo. Nakita namin nangyari kahapon. Gusto naming makausap kayo. Tungkol sa kung paano mabuhay rito. Hindi kami namamalimos. Baka meron kaming kailangan nyo. Pasok. 5 minuto, simulan nyo na. Dumating na ang ikapitong araw. Bumagsak na ang lamig talaga. 10 degrees mas malamig kaysa dati kong buhay. Ngayon talaga ang totoong laban. Tuluyan ng patay ang power grid. Wala nang natirang order dito. Ang ingay nila. Pag namatay sila sa lamig, wala nang magtratrabaho. Grabe, bakit biglang sobrang lamig? Parang nasa freezer tayo. Biao, kulang pala yung ninakaw nating kumot. Di rin magtatagal ang uling na to. Pasukuin sila ng kahit anong pwedeng sunugin. O pwedeng isuot.
Damit, kumot, libro, kahoy, dala niyo dito. Manong, nasaan yung solid wood na table mo? Dali, dalhin mo dito. Pero, iniwan yon ng asawa ko bago siya pumanaw. Huwag niyo sana sunugin, pakiusap. Nagmamakawa ako. Wala akong pakialam. Sunugin para uminit, kung hindi mo sundin palalayasin ka. Lise, hayaan mong isang kumot lang ang itira sa mga bata. Magkaka-frostbite siya. Kung umalis ang batang yon, wala na akong pakialam. Nilalamig din ako. Oh, oh, oh. Kung may nagtatago o hindi sumusunod sa akin. Ako, si Zongyuan Biao. Ganito ang mangyayari. Ah, kita mo. Yan ang patakaran ko. Ibigay lahat ng bagay na pwede sunugin at isuot. Lahat sa akin. Para sa central distribution. Sino mang tumanggi, lamigin sa labas. Walang kuryente. Matinding lamig sa labas. Nagwawala ng mga tao tulad ng inasahan. Sarili lang ang pwede mong asahan. Bilis. Kailangan ko pang bumilis. Mas magaan ang galaw. Ito na ang oras. Nag-breakthrough ang bilis ni host. Mas coordinated na ang muscles at nervous system. Speed ability level 1 na. Kaya ko na umakyat ng 6 na metro sa pader sa isang segundo. Noon, inabot ako ng 3 buwan dito. Mas mabilis na yon. Active na ang system. Simula na ang global scan. Pumapatay na sila ngayon. Ginagawa nila to. Para ipakitang malakas sila. At bawasan ang pakakainin. Mas mabilis mag-breakdown ang tao kaysa paglamig ng panahon. May kailangan ba kayo? Kung magsalita ka pa, ako na bahala sa'yo. Lakas ng loob mo ah. Umalis ka na. Sabi ni Biao. Malambot balat ng babaeng to. Dalhin niyo siya, pampainit natin. Gusto mong mamatay? Sina Chen Hong at ang asawa niya ang ilan sa mga talagang nag-iisip. Pwede silang makatulong at gusto nilang makipagkaisa. Sumusobra ka Biao, nagpapa-impress ka lang. Huwag mo nang pilitin. Sumama ka, painitin kita. Siya oy, huwag kang uminom. Kung hindi, pipilitin ka nila. Kung matalino ka, ibigay mo na yan. Ayaw mo na ang kamay mo. Siya oy, huwag kang gagawa ng kalokohan. Biao. Uh. Oh. Bumalik ka at sabihan si Zhao Biao. Kung gusto niyang magpakabestya, di ko siya papatulan ngayon. Pero pag may gumalaw ulit sa teritoryo ko, sa susunod, lig mo na. Umalis ka. Salamat, Ying Xiao. Sorry, abala na naman. Hindi sila titigil. Malaking banta yun para kay Biao. Unahin mo sarili mo muna. Matagal pang lamig to. Pwedeng hindi tayo umabot sa gabi. Wala ring kwenta sasabihin natin. Teka. Xiao. Tama pa rin yung napag-usapan natin. At saka, alam namin saan nagtatago ng supply si Biao. At may butas ang night shift schedule nila. Xiao Yi. Totoong gagawin niya, dahil kay Biao, naging unpredictable na ang lahat. Natatakot siya sa limit ng safe zone niya. Pwedeng tumulong tayo konti. At makakuha ng space para mabuhay. Bakit biglang tumaas ang lagnat?
Nanghina ata sa lamig kahapon, at natakot din. Okay lang yan. Tiisin na lang. Ubus na ang gamot. May maliit na klinik 2 o 3 kanto dito. Di siguro totally na limas. Susubukan kong silipin. Delikado, -60 sa labas at may mga halimaw at tao ni Biao. Sobrang peligroso. Kailangan mo ng gamot. Delikado pag nilagnat ka ngayon. Alam ko routine nila. Pinakamadilim bandang 4 o 5 am. Doon din pinakamalamig. At doon sila pinakakampante. Kung mabilis ako, pasok labas lang tahimik. Wen Qiang. Ubo-ubo, huwag isipin ang what if. Magtiwala ka para sa'yo at para sa tin. Babalik ako agad. Isara mo mabuti ang pinto. Huwag pagbubuksan kahit sino. Tama pa rin ang plano ko. Malapit na. Likuan ko lang, nandun na ako. Delikado, mahuhuli na yata ako. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Ah! Test? Kahit lahat kayo laban sa akin. Sino tumulong sa akin? Ikaw at ang screwdriver mo. Matapang humarap sa halimaw. Pero medyo magulo pag-iisip mo. Ginoong Xiao. Paano ka nakakuha ng gamot? Mataas ang lagnat ng asawa ko. Kailangan niya agad ng pampababa ng lagnat at antibiotic. Pasok ka dito. Dito diretso sa imbakan malapit sa butika. Bilis, 5 minuto na lang. Marami pa rito malapit, hindi lang ito. Salamat, sobra. Kuya Xiaoyi. Grabe, sobrang lamig talaga. Putok ba yun kanina? May nakita ka ba? Dali, tingnan mo kung may mahalagang bagay. Balik tayo at mag-report. 4 na zombie. Mukhang tao ni Biao yung 2. Sino unahin ko? Zombie muna. Huwag kang gagalaw. Huwag kang sumigaw, awa na. Bakit ka pinadala ni Zhao Biao rito? Naghahanap ng pagkain. At nagbabantay ng mga nag-iisang bi. Lumabas ka. Sabihin mo kay Zhao Biao. Mas malayo na sakop niya. Gets ko, naiintindihan ko. Tara na. Ginoong Xiao. Salamat sa pagliligtas sa amin ngayong gabi. Ako si Zhu Wenqiang, di ko makakalimutan to. Kung kailangan mo ako, di ko kailangan ng pangakong wali. Asawa mo naghihintay, umuwi ka na. Pakiusap, tanggapin mo ito. Si Chen Yuan at ako ang gumawa nito nitong mga araw. Layout ito ng natitirang residente sa taas. Ilang kwarto na tinutuluyan ng mga tao ni Biao. Ilang tago ang nang nakaw na supplies nila. Pati schedule ng shift nila at tamad na oras sa gabi. Patron. Malinaw na linya. Detalyadong tala. Pati blind spot ng mga bantay na estimate na rin. Salamat sa impormasyon. Tabla tayo ngayong gabi. Ingat, salamat din. Sobrang bihasa. Mas kapaki-pakinabang pa pala sila kaysa akala ko. Ang daming oras ko natipid sa scouting dahil sa mapang to. Zhao Biao. Mukhang tapos na maginhawa mong araw. Grabe, bakit ang konti na? Sino ang nagnakaw ng pagkain? Biao, sobrang lamig kasi ngayon. Ang bilis maubos ng mga tao ang supplies.
Marami ring pagkain na sira sa lamig. Konti lang din naman ang magandang dala ng grupo ni Biao. Hindi lang naman sila nagbibigay ng matino. Teka, sila Chen Hong at Su Wenqiang. Pinakakonti bigay ngayong buwan. Tig 2 pakete lang ng lumang crackers kada bigay. Siguradong may tinatago sila sa bahay. Yung pinsan nilang si Xiaoyi, noong huling beses, si Xiaoyi talaga. Wala rin naman bantay tatay nila araw-araw. At di ko pa nga nagagalaw mga tao nila. Supplies lang nila ang hinahanap ko. Batas yan. Walang siga-siga rito sa gusaling to. Tama, Biao. Sigurado, may tinagong maganda yung dalawa. Baka may gamot pa. Tawagin ang ilan, tingnan natin. Kapag hindi ka nagbukas, may tinatago kayo. Galaw na. Buksan. Suriin ang kaligtasan ng komunidad. Pinagbibintangan na nagtago ng delikado o ipinagbabawal na gamit. Makipagtulungan at magbukas agad. Narinig ba? Buksan ang pinto. O bubuksan namin yan pilit. Hahaha, wala kaming extra supplies. Sumusunod kami sa patakaran. Ngayon, kahit ano sabihin ni Biao, yun ang batas. Wala nang daldal, buksan nyo. Kung hindi, ika-count bilang kontraband at papasok kami. Hindi pwedeng magbukas. Pag nagbukas kami, wala nang matitirang sa amin. May pwedeng masaktan pa. Mga lintik na yan. Dapat lang mamatay. Wasakin ang lock, buksan. Mukhang di na sila makapagpigil. Puro tanga at maingay lang tong grupo. Katok mo yung pinto. CJ. Dalhin mga tao mo, lumabas na mula 1502, ngayon na. Talikod at umalis. Siya yan, si Biao. Nasaan siya? Paano tayo nakita? Si Yaoyi, huwag ka makialam. Nag-i-inspeksyon ako ng supplies ayon sa patakaran. Wala kang pakialam dito. Patakaran. Batas mo lang yan. Dito sa lugar ko, walang kwenta yan. Biao, sabi ko na sa'yo. Isang beses ka lang. Biao, tara na, alis tayo. Kaya niyang pumatay talaga. Tayo, hindi tayo ubra sa kanya. Mga hindi kasama, lumikas na ngayon. Makipag-cooperate sa pulisya. Mga nakaligtas, galing kami sa safe zone. Nandito kami para iligtas kayo. Tara na. Patay ang broadcast system. Babala, kayang pigilan ang gutom pansamantala, pero hindi takot. Hindi habang buhay maalala ang mga babala. Zhao Biao, mas matapang ka pala kaysa inisip ko. Mukhang kailangan ng maglinis. Dahil sa mapa ni Zhu Wenqiang, pinakamalaking storage nila. Nasa unahan lang, basement ng commercial na area na yun. Pag nilinis ito, babagsak lakas nila at madaragdagan supply ko. Ano yung tunog? Ay, ano yung puti na yan? At, anong asong klase to? May normal pang hayop na buhay sa apocalypse. Parang hindi ordinaryong hayop. Yung sugat, kakaiba ang dugo. Spirit beast ba yan? Wala nang ibang hayop o bitag dito. Yung maliit na hayop hindi naman agresibo. Walang zombie o kakaibang hayop dito. Mukhang kagat ng matulis na bagay o kuko ang sugat. Hindi gawa ng bala o kutsilyo. Kakaiba ang dugo. Kakaiba rin siya. 3 buwan na mula nag-apokalipse. Ang mga ordinaryong hayop ay namatay o nawala, o nagbago sila at naging mga halimaw.
Napakalinis at buhay ang itsura, spirit beast kaya ito. Naalala ko noong simula ng apokalipse. May mga spirit beast battle pets sa ilang lugar. Pero malabo ang mga detalye. Hindi pa ako nakakita noon mismo. Tumulong sa'yo baka magdulot ng gulo, baka delikado pa. Pero hindi tama na pabayaan ka lang. Mas mabuting ihiwalay at suriin muna. Kunin ang gamit sa imbakan. Kung may problema, haharapin ko na lang. Tatawagin kitang Yuri. Malalim ang sugat mo. Sobrang impeksyon na ito. Madugo ng husto. Ang lamig ay nagpatagal sa'yo. Pero pinakakomplika rin ito ang sitwasyon. Dapat linisin agad, tahiin, painitan at bigyan ng antibiotic. Yung mga gamit ni Biao, pwede pang hintayin. Sulit itong baguhin ang plano ko. Unahin ko muna ito. Mahina ang katawan. Mababa ang tibok ng puso. Sobrang lamig ang katawan. Pero buhay ka pa rin. Hindi tiyak ang klase ng dugo mo. Hindi pwedeng subukan ang blood transfusion. Kailangan basic lang gamitin. Magpahinga ka muna dito ha. Malalagpasan mo ba to? Nasa swerte mo na lang. Hindi ito kilalang uri. Mukhang matalino. May kakaibang enerhiya ang dugo, bukod sa mga zombie at mutant beasts. May iba pang kakaiba dito. Misteryoso naman. Sana hindi problema itong sinagip ko. Hindi ko malimutan yung maliwanag mong asul na mga mata. Unang beses simula ng apokalipse, maliban sa pakikipag-survive at paghiganti. Nakaramdam ako ng kakaibang kuryosidad. Ang bilis ng paggaling ay kakaiba. 3 beses mas mabilis gumaling ang sugat nito kaysa sa normal na aso. Laging 11 grados Celsius ang temperatura. Masyadong mababa para sa warm-blooded na mamal. Pero malakas ang mga vital signs. Hindi talaga ito normal na nilalang. Gising ka na. Matibay kang nakaligtas. Huwag kang gagalaw, hindi pa magaling ang sugat mo. Hindi mababa ang talino. At iba siya tumingin sa akin, hindi parang alaga. Para kaming magkapantay, hindi amot alaga. Hindi ito alarmang panlabas na atake. Babala ito sa malawakang kilos ng mga nilalang. Nag-activate ang sensor sa labas ng building, mga vibration sensor at infrared detectors. May nangyayari. Nasa daan ang bilang, mga sandaang nilalang. At lalo pang dumarami. Ang grupo mabilis nakapalibot sa gusali. At sobrang laki nila. Dahil ba sa lamig, kaya naghahanap ng init at buhay sa mga gusali. O may ibang bagay na humihila sa kanila. Ah! Tumatalong mga zombie. Lumabas sila noong huling panahon ng yelo, mga 2 linggo pagkatapos. Mga mutant. Ngayon, dumating agad sila. Butas na ang unang depensa. Emergency broadcast. Emergency broadcast.
Kung naririnig mo ako, pakinggan nyo, siksiyaoy si ito. Naka-breakthrough na ang mga mutan. Kung nasa baba kayo, umakyat na kung ayaw nyong mamatay. Dapat sa ika-isa 0 pala pagkapataas. Unlock ang fire doors. Harangan ang hagdan gamit mabibigat. Sa ganung paraan, ang karamihan ay maaakit ng ingay sa mga baba. Sila ay papasok mula sa butas. At aakyat kada palapag. Mas ligtas sa taas, pero hagdan lang ang daan paakyat. Bantayan ang susi ng hagdanan, gawing bottleneck. Patayin lahat ng kaya. Tungo sa ika-11 palapag na plataporma. Malawak ang tanawin doon, at bukas ang lugar. Mas madaling gumamit ng armas doon. Welcome. Tutukan sa ulo, putulin ulo nila, tipidin bala. Hindi agad patay. Pero mababagal sila sa lakas ng tama. Tumanggap kayo neto, hayop kayo. Nakakainis. May regalo ako para sa inyo. Gagawin kayong abo. Nandoon na ang pressure sa ika-8 palapag. Hati-hati na ang grupo. Oras na para kumilos. Kakasimula pa lang. Mukhang busy ang gabi. Paano nangyari to? Kailangan palagyan kahapon ang sugat na yan. Ngayon, lagpas 80 magaling na, halos wala ng tahi. Bagong balat na halos kumpleto na. Kaunti na lang ang pink na peklat. Dahan-dahang nawawala ang peklat sa harap ko. Mas mabilis ang paggaling ngayon. Taliwas sa batas ng biyolohiya. Dahil ba dito? O sa lahi niya mismo? Yuri, agahan na. Haha. Hindi mahilig sa high-calorie synthetic food. Siguro dahil sa lasa. O kailangan niya ng iba. Tama, kinuha ko to noong walang gastos na lakad. Premium vacuum pack na hilaw na bistek. Wow! Oh, gusto niya sariwang hilaw na karne. Tunay na carnivore. Mahilig siya sa hilaw na mataas protein na karne. Pagkatapos kumain si Yuri, kumislap ang bughaw na marka kay Yuri. Agad gumanda hitsura niya at balahibo. Naging ayos agad. Yuri! Sumasagot sa pangalan niya. Marunong i-link ang tunog sa surveillance. Magaling sa pagresolba sa espasyo at lohika. Kun mo yan.
Naiintindihan ang utos. Gets niya ang ibig sabihin. Alam niya saan makipag-ugnayan dito. Mas matalino kaysa karaniwang matalinong hayop. Gising ka na. Matapos ang ilang araw ng obserbasyon at pagsusuri, bibigyan kita ng limitadong kalayaan. Lakad ka na, magsaya ka. Kalma at maingat. Mabilis matuto, daming adaptasyon. Umiwas siya pero hindi takot. Tila inaaral niya ako, isang spirit beast, banyaga. O bagong hayop sa mundo. Mukhang busy na naman ang gabi. Maliliit lang na grupo. Walang seryosong banta. Nararamdaman mo ang mga yan. Alam mo pa kung gaano sila kadelikado. Interesante. Mukhang maswerte ngang nailigtas kita. Matalino nga ba talaga tong nilalang na to? Nakilala niya ako. O nagpapakita lang siya ng lambing. Lalong nakakaaliw. Loli. Tila gumanda ang sansa kong mabuhay. May bagong bagay akong natagpuan. May bago ng malaki sa listahan ko. Yun ang nakita kagabi. Nakadaan siya sa lahat ng sensors. At nakarating dito. Sinundan ba ako? O sensitibo siya sa mataas na enerhiya? Nakikita mo siya, at alam mong mas delikado siya kaysa ordinaryong zombie. Sana makakuha ng buhay na sample. Sobrang delikado. Tanggalin na lang. Nako, mag-self-destruct to. O baka maglalabas ng lason. Hindi pwedeng matapos niya. Hindi pwedeng matapos niya. Yuri, anong ginagawa mo? Yung mababang ungol, umabot sa audio ng safe house. Umabot pa sa hallway sa labas. Ano yun? Natakot ang mga zombie. Grabe. Nag-urungan tong mga mutant zombie. Sobrang lakas na psychic na dago. Direktang naapektuhan ang mga zombie. Baka instinct ito ng mga mutant.
Umaabot ng 500 metro ang epekto. Safe house ang naging sentro. Huminto ang mga zombie sa malayo, nagbago o bumagal sila lahat. Ano ka talaga? Lahat ba ng may zombie virus tinatamaan ng sigaw mo? O piling uri lang? Kailangan pa ng test at kontrolin ang mga variable. Pero walang duda. Yuri, sobra pa sa akala ko ang halaga mo. Hindi ka isang alagang hayop. At hindi ka lang panglaban na hayop. Baka ikaw ang susi para labanan ang sakunang to. Isang tunay na sandatang estratehiko. Ang kakayahan ni Yuri na manakot, hindi pa alam ang tagal ng cooldown. Mukhang madami siyang napapagod yan. Hindi pwedeng gawing normal na atake. Pero ayos na ayos bilang alas. O para sa espesyal na misyon. Tulad ng palihim na kuha ng supply sa delikadong lugar. Pangkontra sa malalakas na mutan. Malakas ang epekto nito sa mga leader. Kaya niyang pigilan ang powers nila. So siguro, may counter effect siya. Pigil. Tapos na ang agarang panganib ng mga zombie. Plano sa paglilinis ni Biao. Pwede na tuloy-tuloy ngayon. Mga natitirang survivor sa gusali. Baka sa mga ronda ni Yuri. Makagawa tayo ng mas ligtas na lugar. Mukhang sa apocalypse na to, bukod sa paghihiganti at survival. Mukhang may sayang dulot din. Yuri, unang leksyon para sa tin. Ang galing mo. Yung kaguluhan kagabi. Biglang umalis ang mga zombie. Pati mutants humina. Si Xiaoyi ba yun? Hindi siya ganon gumalaw. Mas sa precision at depensa siya. Ang ganitong pagpapaalis. Mukhang iba ang may gawa. Ano man ang dahilan, wala nang banta ngayong sandali. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para kausapin siya. Handa na ang lahat. Galing lahat to sa analysis natin ngayon, at impormasyon na nilakad mong makuha. Pinagsama-sama, ito ang pinakasariwa nating datos. Kasama na ang posibleng gawin ni Biao pagkatapos ng kagabi. Mga tagong labasan sa gusali, at hinala ko bukod kay Biao. May isa pang palihim na grupo dito. Hindi halata pero may bakas. Kailangan doble ingat pa rin. Tara na. Mabuhay o mamatay, ito na ang sansa natin. FF this said. Pasensya na sa abala, Ying Xiao. Narito ang intel na dinala namin. Simulan natin sa pinaka-importante sa tingin namin. Una, ang mga core supplies ni Biao. Hindi lang ito nasa 3 lugar na dating minarkahan namin. Sa huling 2 araw, palihim siyang naglipat ng pagkain na mataas ang kalori at gamot. Papunta sa fire tank area ng Section EV ng restaurant. Si Hong Mao ang nagbabantay mismo. Ito ang huling backup niya. Ikalawa, ang structure ng building. Sinuri namin ang emergency stair sa east side mula ika-5 hanggang ika-8 palapag. Matindi ang cracks at nag-shift dahil sa lamig. Kapag nabigyan ng malakas na tama o sumabog, pwede itong bahagyang gumiba. Maari itong weak point o hidden danger. Nakatago ng maayos ang fire tank area. Pero totoo ang structural risk, dapat mapag-ingatan. Ikatlo na pinaka-hindi sure. Sa 3 gabi na nakakaraan, sa gabi, may naririnig kaming tunog na hindi mula sa tao ni Biao at di rin parang zombie. Karaniwan sa ika-12 hanggang ika-16 na palapag. Walang tao sa mga palapag na iyon. Naamoy mo ang disinfectant na may halong kalawang. Sa tingin ko may something dito o may tao na nagtatago rito. Ebidensya, wala pang matibay na proof. 3 kakaibang mahina tunog lang. At 2 beses may basang smudge sa vent ng ika-12 palapag. Parang may nagpunas. At mahina lang ang natirang amoy. Di natin alam kung kaibigan o kalaban. Walang paraan kung tao o ibang bagay. Ang offer mo. Gusto naming ipalit ang intel na ito. Pati kaming dalawa, patuloy na pagbantay at pagkilos. Tuwing kailangan mo. Kapalit. Isang medyo ligtas na lugar para sa amin. Sa protektadong zone mo. Hindi kami humihingi ng libre. Handa kami tumulong sa patrol at scout, pati lumaban kung kailangan. Kalalahati ng makukuha namin, handa kaming ibigay. Di namin kailangan access sa core safe house mo. Lugar lang na ipapwesto mo sa safe upper floors. May matutuluyan na hindi malamig at malayo kay Biao. 1 kwarto. Pangako naming susunod sa lahat ng rules mo. Walang sariling aksyon, walang tanong-tanong. 70%. Ibibigay niyo 70% ng makukuhang supplies. Bukod pa rito, kailangan ko na maging matataing ako sa gusali. A-report ang anumang kakaiba. Kasama na ang lihim na galaw na nabanggit mo.
Sasama ka sa recon o panlalansi pag sinabi ko. Ang kasunduan, sa taas ng ika-15 palapag ang safe zone ngayon. Tatanggalin ko ang mga hindi stable na elemento. Pwede kang pansamantalang tumuloy sa bakanting kwarto sa East 16 na GA floor. Bibigyan kita ng basic defense tips at minimal na emergency supplies. Mga rules ko, ako bahala sa safety mo. %70 agree kami. Mahigpit. Pero kapalit ay totoong proteksyon at konting stability. Sulit ito. Salamat, Ying Xiao. Gagampanan namin ang parte namin. Kukunin ko ang intel na ito. Lumipat sa East 16 na GA floor ngayong gabi. Ako na ang bahala sa mga lock. Tandaan, magbehave kayo. Huwag mang usisa sa bawal. Huwag magtanong sa hindi dapat. Lalo na, kung makakita ng kakaiba. Kunwari wala kang nakita. Salamat, tuloy lang. Hintayin ang utos ko. CJ. Disinfectant at kalawang. Kung tao, sino kaya iyon? Mga preppers bago ang outbreak. O military o iba pang obserbador? Mukhang mas interesting ang gusali na ito kaysa inakala ko. Si Chen Hong at asawa niya ay matalino. Magagamit sila. Buwiset. Nilock ni Xiao ang upper floors at umatras ang mga duwag. Palit ng palit ang supplies. Instant noodles na pangit lang nakakakuha lately. Gusto ba nila akong patayin sa gutom? Biao. Hindi natin kayang kalabanin si Xiaoyi. Narinig mo sinabi niya sa broadcast. Halos magutom ako dito, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kahit bawal siyang galawin. Kung hindi obra ang puwersa, dudugin natin sila. Sandali. Buwiset si Biao, wala nang atrasan. May mga pamilyang di pa lumipat pataas, kuha ng buo nilang pamilya. Kung may bata, mas maganda. Mas bata, mas okay. Dalhin ang bata dito. Itali ang bata. Bakit kailangan itali ang bata? May reklamo ka ba? O gusto mong magutom ang bata? Tandaan, gawin malinis. Pagkatapos, ipakalat ang balita. Ipaalam sa lahat ng nasa itaas ang ilang pamilya na naiwan dito. Ibigay ang lahat ng tinagong pagkain at supplies. Kung hindi, ang bata ang magbabayad. Kung may magtago pa o mag-report kay Xiaoyi, pupugutan ko ng daliri ang bata, isa-isa. Wagyu. Nakuha, Biao. Alis na ako. Off. If. Sino yan? Sino nandyan? Buksan mo. May announcement si Biao. Anong kailangan mo? Wala lang. Gusto lang imbitahin ang anak mo kay Biao. Hindi. Huwag mong galawin ang anak ko. Wala na talaga kaming natitira. Binigay na namin sa'yo ang huling biskwit kahapon. Walang halaga ang sinasabi mo. Dalhin mo siya. Hindi. Mama, papa, bitawan niyo ako. Makinig kayo. Kung gusto niyo makuha ang anak niyo ng ligtas, bukas ng umaga, dalhin ang buong pamilya at lahat na natitira sa sahig na ito, lahat ng pagkain, lahat ng supply sa restaurant. Kahit isang butil ng kanin ang mawala o magpalit, bangkay niya ang dadatnan niyo. Ah! Miss Chen, Zhao, tulungan niyo si Xiaobao. Pinsan, kinuha ng pinsan ko ang anak ko. Pinipilit kaming ibigay lahat, kung hindi, papatayin niya ito. Pakiusap, sabihin kay Xiao. Siya lang ang makakatulong kay Xiaobao ngayon. 5 lang taon siya. Li, kalma lang, ipaliwanag mo. Sila. Kinuha nila si Xiaoli. Wala silang awa, pati bata kinukuha. Dapat sabihin kay Xiao agad. Nawawala na si Biao sa sarili, at sinusubukan niya ang hangganan ni Xiao. Kung deadma si Xiao dito, mawawala ang otoridad niya. Mas lalakas pa si Biao. Kung makikialam siya, ito ang unang misyon na kaya natin. Xiao, urgent. Kinidnap ni Biao si Li mula ikapito palapag, pati ang 5 taong anak niyang si Xiaobao. Pinipilit ang lahat ng residente na ibigay ang supplies. Kung hindi, may mangyayari. Sa restaurant ni Biao o malapit ang tagpuan. Naghihintay ng utos.
Basta bata ang sinaktan, sobra na iyon. Maganda. May magandang dahilan na akong gumalaw agad. Chen Hong, isara mong mabuti ang pinto mo. Ano man ang mangyari ngayong gabi, manatiling nasa loob. Tapos na ang usapan. Tahimik na operasyon simula na. Ah, hindi mo na kailangan sumigaw ngayon. Nandito kami para magligtas. Hehe, tumigil ka sa pag-iyak, umiyak ka ulit, sasaktan kita ng totoo. Apat sa loob, isang matanda at isang bata sa labas. Tanggalin na, ang bantay sa labas muna. Tahimik na tanggal. Eh, walang ingay, dadalhin kita sa magulang mo. Dito ka lang, pumikit ka, magbilang ka hanggang 100, pagtapos mo nandyan na sila. Nan. Oy, Blondie, suriin mo. Mata ko, tenga ko. Hinahanap mo ito. Panahon ng Capricorn. Naisip mo ba ito nung tinakot mo ang bata? Sian Xiao, pakiusap, patawarin mo ako. Sorry, hindi ko na ulitin. Kuninin mo gamit ko. Pati bata, kunin mo. Patawarin mo ako. Walang kwenta na ang buhay mo ngayon. Pwede nang maglinis bukas. Ngayon, iuwi ang bata muna. Salamat, Ying Xiao. Salamat sa lahat. Talagang salamat. Alagaan ang bata. Isara mo ang pinto mo. Mas tahimik na dito bukas. Ugh. Xiaoy, hindi kita mapapatawad. Biao, tapos na tayo. Wala na ang mga gamit natin. Nahuli niya tayo mismo, hindi niya tayo papalagpasin. Tatakas na lang ba tayo? Habang madilim pa, saan tayo tatakbo? -6 ang lamig sa labas. Puno ng halimaw sa labas. Ang gusaling ito ang huling ataol natin. Hindi tayo dapat matapos ng ganito. Kung mamamatay ako, isasama ko siya. Guguhuhin natin ang buong gusali kasama siya. Ilabas ang huling drum ng industrial lube na tinago natin. Yung libreng nakuha sa basement garage, pati lahat ng tela at kahoy na meron. Ipunin lahat sa hagdanan. Simula sa ika-6 na palapag, tambak hanggang ika-10. Biao, ikaw, magpapasiga ka ba? Kapag nasunog sila, diretso impyerno. Hagdanan lang ang escape route. Pag nagsimula ang apoy, diretso ang usok pataas. Hindi makakababa ang mga tao sa taas. Hindi makakaakyat ang mga tao sa baba. Kapag nasunog lahat, parang chimney ang gusali, crematorium. Si Yaoi, gaano man katibay ang shell niya, hindi madadaig ng usok yun. Pati matinding init, tama, sunugin lahat. Walang makakaligtas. Bilisan, habang akala nila tapos na tayo. Habang nagpapakakampante sila, pagkatapos lisan ang apoy, bababa tayo sa lumang freight elevator shaft. Hindi pa ito tuluyang nag-ielo. Tuloy ito sa Fihid 2 garage. Doon maghanap ng bagong labasan. Ang, anong ginagawa ninyo? Bakit nagsimula ang apoy? Nawawala na si Biao. Gusto niyang isama ang lahat. Patayo ang hagdanan. Mabilis ang apoy at usok pataas. Delikado lahat ng tao sa taas. Firefighting muna. May sarili ang bawat safe room na fire system. Pero kulang ang abot noon. Malamang patay na ang fire system ng gusali. Tayo ang magpatigil ng apoy. Gumawa ng barrier. Panahon para subukan ang limit ko. Pataas ang apoy mula ika-6. Kailangan ng harang sa pagitan ng ika-8 at ika-9. Bawasan ang nasusunog na gamit. Ilikas din ang mga tao sa itaas.
Maganda, kaya pangkontrolin ang apoy na ito. Pakinggan lahat ng residente. Ako si Xiaoyi. Kontrolado na ang apoy. Kung nasa baba ka ng ika-1-0 at makakalakad, lumabas na sa East Emergency Exit ngayon. Pumunta sa open area sa baba ng ika-5. Lahat ng higit sa 1-0, manatili sa inyong mga kwarto. Takpan ang mga pinto ng basang tela. Hintayin ang mga balita. Huwag lang makinig kay M. Xiao. Bumalik na. Basain ang lahat ng tuwalya at kumot. Takpan ang mga siwang ng pinto. Lumayo sa mga pintong nasa hallway. May dagdag tayong tubig. Kunin ang basang tela kung kailangan. Hayaan mo siyang masunog. Sunugin lahat. Ha 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 ha. Tapos na ang laro, Zhao Biao. Hindi. Lumayo ka. Mahilig ka ba magsimula ng apoy? Papakita ko sa'yo. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa apoy mo. Nakuha ko silang lahat. Sila ang nagsimula ng sunog. Simple lang, naipit sila parang daga. Gusto nilang mamatay ang lahat. Ninakaw nila ang huling bigas ko, pati ang kapatid ko. Nasaktan ang kapatid ko dahil sa kanila, di nakakuha ng gamot. Kaya nila ninakawan at dinukot ang bata. Ang sunog lang, sapat na para mamatay. Pero ngayon, kailangan niyong malaman. Ito ang pinakamasama nilang ginawa. Sabihin mo sa kanila, 1 linggo ang nakalipas. Si Old Zhang mula ika-4 na palapag. Paano siya nawala? At, yung pagkain na niluto mo nung linggo, saan galing? Hindi ako. Gawa ni Biao iyon. Sabi niya, walang makakaalam. Kapag gutom ka, kakainin mo kahit ano sa unang kagat. Pinilit niya akong unang kumain. Kayo ay mga halimaw. Hayop kayo lahat, dapat magbayad sila ng dugo. Kalokohan, nagsisinungaling siya. Karne ng daga iyon. Galing sa labas ang karne ng daga na iyon. Kilala mo ba ito? May nakasulat na Zhang Jiangwu. Edad 70, type ng dugo. Hahanapin ko ba yung ibang alaala na tinago mo sa itaas ng tangke? Sa firewater compartment, di ba? Patayin sila. Ipaghiganti si Old Zhang. Patayin ang mga halimaw na yan. Hindi pwedeng makasakit pa sila ng iba. Karapat dapat silang mamatay. Totoo iyon. Pero kung papatayin mo sila dito, madudumihan ang lugar natin. At masasayang pa ang natira sa kanila. Zhao Biao, palagi mong pinag-usapan ang survival of the fittest. Naniniwala ka sa dahas. Ngayon, pagkakataon mo na. Gawin mo ang sinasabi mo. Nakikita mo yan ang mundo na nag-aantay sa'yo. Doon balido ang mga patakaran mo. Kung malakas ka, yun lang ang mahalaga. Hindi, bro. Sorry, kasalanan ko ito. Pinagsisihan ko talaga. Please, bilisan mo na. Huwag mo akong bitawan. Tapos na, wala na lahat. Wala na ang lumang kaayusan at dumi nito. Tapos na ang mga masama. Pero nandito pa rin ang apocalypse. Malamig pa rin dito. Nasa labas pa rin ang mga halimaw. Simula ngayon, ang gusaling ito. Ako ang namumuno. Ako ang magtatakda ng mga panibagong patakaran. Para matiyak na ang gustong mabuhay. Mailigtas na lugar. Nakita niyo na ang nangyari sa lumalabag sa mga patakaran. Pag sumikat ang araw, lahat magtipon sa itaas ng ika-15 palapag. Linisin niyo ang mga sarili niyong lugar. Bilangin ang natitirang supply at kakayahan. Ipapaalam kina Chen Hong at si Wenqiang ang mga detalye. Kayo ang tutulong sa talaan at unang ayos. Naintindihan? I-lock niyo pinto niyo ngayon. Maging alerto. Tapos na ang kahapon. Simula ngayon, ang ika-15 palapag pataas ng Junlin Tower ang safe zone. Kung gusto mong mabuhay dito, sumunod sa aking mga patakaran. 3 patakaran lang, madali lang. Una, iabot lahat ng supply, kahit konti na lang. Hanggang paglubog ng araw ngayon, dalhin ang 30% ng supply nyo. Sa nakatalagang lugar, pagkain, tubig, gamot, gasolina, gamit. Lahat ng kailangan sa buhay ay bilang. 30%. Halos wala na nga kaming natitira. Pangalawa, proteksyon. Pag naiabot mo na ang supply mo, ikaw at pamilya mo, agad mabubuhay dito sa safe zone at protektado ako. Ako ang aayos ng natitirang panganib sa gusali at maglalagay ng basic defense. Depende sa sitwasyon, ako ang maglilista ng paglabas at paghanap ng supplies. Sa patakaran ko, pananagutan ko ang kaligtasan nyo. Sisiguraduhin ko, pangatlo, paalis. Sino mang magtago o magsinungaling sa supply. Kapag nahuli, mawawala lahat at palalayasin sa safe zone at hindi na pwedeng bumalik. Sino mang makipag-away, magnakaw o manakit. Paparusahan depende sa bigat ng ginawa, gaya ng sapilitang trabaho o tuluyang pagpapaalis. Ayon lang ang mga patakaran. Kung susunod ka ng kusa, pwede kang manatili. Kung ayaw mo, umalis ka na ngayon, dala ang gamit mo. Hindi kita pipigilan. Pero kung magpapaiwan ka, kailangan sundin ang mga patakaran. Si Chen Hong at si Wenqiang ang bahala sa registration at pambungad na bilang at pamamahagi ng supply. Si Mang Li at Zhang Er ay tutulong sa kaayusan. Ginoong Xiao. Iyan lang. Unahin ang mga bata. Itinabi namin ito para iabot. Huwag kang mag-alala, Ginang Li. Naitala na lahat ito. Simula ngayon, ayon na ang pamamahagi sa pangangailangan. Aalagaan ang mga bata. Sandali, 3 kayo sa pamilya. Pero hindi tugma ang dami sa sabi mo noon. Hindi, iyan lang talaga kami meron. Kinuha lahat ng grupo ni Biao. Sa kanurang bahagi kayo ng ika-11 palapag, di ba? Nung nilinis ang abong sunog kagabi, may nakakita sa iyo na may bitbit na mabigat na kahon mula bahay mo at itinago sa likod ng mga tubo ng ihi sa kabilang bakanting unit. Gusto mo bang silipin natin ngayon? Kukunin ko na, pupuntahan ko ngayon.
para sundin ang patakaran. Binigyan kayo ng pagkakataon ni Ginoong Xiao. Huwag mong sayangin, Ginoong Xiao, tapos na ang unang talaan. Mayroon tayong 22 pamilya, kabuang 47 katao, 15 ang mga kabataang lalaki, 18 ang mga babae, 7 ang nakatatanda, 7 ang mga bata. Hetong listahan ng nakuha naming suplay. May 3 pamilyang nagtangkang magtago. Nasunod ang parusa, dagdag na 1-0 na parusa, lahat na itala. Ayos ang gawa nyo. Kumusta naman ang mga tao? Sa unang tingin, may 2 may alam sa gusali, tubig, at kuryente. May isang dating nurse na may medical na kaalaman. Ang iba, pangkaraniwang manggagawa lang. Matitibay ang mga may-ari ng tindahan, pero kulang sa karanasan sa laban at survival. Ayos lang naman ang emosyon ng lahat dahil takot ang mga tao na mawalan ng kontrol. Ihiwalay ang supply, pagkain, gamot, gamit, gasolina, at itago ayon sa kategorya. Simula bukas, organisahin ang mga tao para linisin ang mga bangkay ng zombie sa ibaba ng ika-9 na palapag at mga labi ng sunog, lalo na ang mga baradong hallway. Gawain mo ng schedule ng shift at pagbukod-bukurin batay sa lakas. Salit-salitan, lahat ng magtatrabaho ay may dagdag na pagkain. Gets? Sa ganitong paraan magagamit lahat at magkakaroon ng pag-asa at partisipasyon. Matalino ka, isa pa, simula bukas. Bawat gabi, magtalaga ng tig-2 kada shift na magpatrolya sa 2 palapag pataas, pababa ng safe zone. Si Zuwenkyang at ikaw bahala sa training at shifts. Report agad kung may kakaiba. Opo, sige, tandaan nyo. Dapat mahigpit ang patakaran, pero patas ang Haitian. Lalo na sa may matatanda o bata. Maging alerto palagi. Kailangan natin ng maayos na grupo. Hindi kulungan na walang hustisya. Naintindihan. Gagawin namin ang makakaya. May mahina, paminsan-minsan na pagkaistorbo sa radyo. Bago na ang mga patakaran. Pero hindi naman basta mawawala ang panganib sa labas. Regular na paglilinis sa paligid at pinalawak ang buffer zone, kailangan gawin. Una, sira mo nga para sa akin. Na-detect ang lakas ni host, critical breakthrough, muscle at buto, power method. Tapos na ang optimization. Power ability level. Umangat mula basic papuntang level 1. Ito ang power ability. Isang suntok, kaya nang bumiyak ng konkretong pader kahit malayo. Ayos, panibagong panlaban na naman. Pinalakas itong pinto. Kung may mangyari, mas tatagal ito. Ingat ka, huwag mapunta sa sugat mo. May gloves doon. Sa malinaw na patakaran at pag-asa. Kahit maliit, lumalaban pa rin ang tao. Tama ang ginawa ni Xiaoyi dito. Xiao, tinawag niyo po kami. Kailangan kong pumili ng ilan para armasan sa limitadong paraan para mapalakas ang basic na depensa at patrol. Paano tayo magpapasya para sa deterrence? Una, kayong dalawa, Chen Hong, matalas ka at kalmado. Ikaw sa intel at internal tasks. Kailangan mo ng handgun pang proteksyon at maliit na radio at pepper spray. Zhu Wenqiang, military background ka. Magaling sa katawan at disiplina. Ikaw ang hahawak ng patrol at defense groups. Itong submachine gun at gamit. Iyon na gamitin at ingatan. Next, dun sa mga masisipag. Marunong sumunod at may tapang. Pumili pa ng 3-5 tao. Si Kuya Lee isa dyan. Gagawin niya lahat para sa anak niya. Si Zhang Er, alam din ang kakampi at kaaway. May tapang din. Pwede silang armasan at bantayan. Bigyan ng luma, madaling gamiting shotguns. Rifle o bolt action na baril. Target ay magtayo ng basic na kaayusan. Magbantay sa labas, di sila pipilitin lumaban sa labas. Mababawasan ang bigat at may magandang ehemplo at pakiramdam ng seguridad. Tama, armas ay kapangyarihan. Pero may kaakibat na responsibilidad. Ang pagbigay ng armas, tanda ng tiwala. At pagsubok. Tandaan, 2 Iron rules. Una, huwag tutok ng armas sa kakampi. Lumabag, patay ka. Pangalawa, lahat ng armas at bala may tamang record ng pasok at labas. Kayong dalawa magbabantay dito. Nakuha po. Mag-set tayo ng malinaw at detalyadong storage at usage rules. Huli, yung mga matanda, mahina, may sakit o walang trabaho dito. Tulad ni Nadine Refli at anak niya. At mga lolo't lola na mag-isa. Distribute ito sa kanila. Turuan silang gamitin. Kung may panganib, hindi sila helpless. Pwede silang gumawa ng ingay para humingi ng tulong. Ang ganda ng ideyang yan. Makakaramdam sila ng seguridad at alam nilang hindi sila pinabayaan. Sa apocalypse, kailangan ng lahat ng role at halaga para mabuhay ng mas matagal. Bukas na magsisimula ang pagdidistribute ng armas. Kayong dalawa, gawin ang listahan at basic rules. Tandaan, kalidad kaysa dami. CJ, sabi ni Zhou. Baka bigyan ako ni Xiao ng baril para tumulong magbantay dito. Ito tiwala ito. Kailangan mo talagang galingan. Di na pwede petiks katulad dati. Para kay Xiao Bao. Para sa bagong bahay, lalaban ako ng todo. Armas ang core. Protektahan ang mahina. Build ng depensa at responsibilidad kada layer. Formado na ang mini survivor community. Nabuo na. Pero kulang pa. Kailangan pa ng pag-explore at paggamit ng Yuju space. Imbestigahan ang binanggit ni Chen Hong na lihim. At paano harapin yung mas malalaking banta sa labas. Kailangan pa ng paghahanda. Ramdam mo rin ba? Parang may tinatagong sikreto pa ang building na ito. Pero wag magmadali. Dahan-dahan lang. May power na, may tao at may rules. May oras tayo. Pwedeng magising ang kapangyarihan. Parang lumalakas din ang mental power ko. Subukan ng mag-active communicate at tuklasin pa ang Yuju. Noon, sa nakaraang buhay ko, paunti-unti ko lang ginamit ang storage at preservation niya. Breakthrough. Pakita mo tunay mong anyo.
Ito taniman to, pwede araruhin, at may buhay na tubig, Yuju, kaya nitong maging mini ecosystem na buo. Ibang klase itong tubig, mukhang punong-puno ng sustansya at enerhiya. Kung kaya ng self-sufficient sa pagkain, kalahati ng problema sa survival, solved na. Tama nga ang teorya. Ngayon, kailangan ng patunay. Ordinaryo lang na seeds, stock bago mag-apocalypse. Ganon din yung lupa, isang variable lang. Yung tubig at bagong lupa mula sa space. Liwanag at temperatura, consistent at optimal sa space. Maghintay na lang tayo. Pakiramdam mo rin ba special ang tubig na to? Hintayin na lang natin. Pag naging okay, doon talaga magsisimula ang ginhawa. 1-0 dake ang bilis ng tubo kaysa dati. Mas mabilis pa doon. Ang laki ng improvement. Naging successful. Totoo nang nag-work, isang batch ng veggies kada 24 oras. Itong malinaw na tubig at lupa. Tamang-tama para sa farming sa apocalypse. 15 ektarya ang lupa. Pinaka-konserbatibong estimate, kung ginamit ng maayos, ang mga leafy greens ay kayang makagawa ng tons bawat araw. Dagdag pa ang iba't ibang grains. Sobra-sobra para sa sariling supply. Pwede pa tayong magkasobra. Malakas ang epekto ng oras dito sa espasyo. Pero sa mga nilalang lang na inilagay dito, at sa mismong mga hindi buhay na bagay. Para sa akin, ang may-ari at mga espesyal tulad ni Yuri, normal lang ang pag-unawa sa oras. Sakto, iwas matagal sa mabilis na paligid, at maiwasan ang problema sa pagtanda. Unang hakbang, palawakin ang eksperimento. Subukang magtanim ng iba't ibang pananim. Lettuce, labanos, patatas. Pati wait, may mga binhi ako ng mga yan. Pangalawang hakbang, planuhin ang taniman. Hatiin sa leafy, root at grain zones. Subukan maglipat ng fruit seedlings. Pangatlo at pinaka-importante, sikreto. Mas malupit ang kakayahang ito kaysa mismong Yuju space. Pag nalaman ng iba, babaha ng matinding pagnanasa. Hanggang may tunay na lakas akong magdepensa. Kailangan sobrang sikretong itago. Pati kay Chen Hong at Su Wenqiang. Konti-konti ko lang sasabihin. Ang pinakamalaking kinatatakutan ng lahat. Nakahanap ako ng paraan pantapat. Susunod, dahan-dahan ipatupad. Tara, dagdag pagkain tayo ngayong gabi. Tingnan natin kung kakain si Yuri ng gulay. Totoong pagkain ito ng tao. Mukhang pwedeng upgrade ang menu natin. Simula pa lang ito, Yuri, papalapit na ang magagandang araw. Ay, naku. Interesado ka sa old book na ito? Library? Gusto mo pumunta dito? Bakit? Anong meron sa library maliban sa mga libro? May special ba doon na kumukuha ng atensyon mo? May kakaiba ba? Special collection ng library, rare books archive. Sinasabing maraming local records, ancient texts, rare books, at pati mga donated private collections. Nagsimula ang apocalypse gabi na. Sarado ang library noon. Sa teorya, mas malamang nabuo pa ito kaysa ibang public places. Sige, tingnan natin. Sana ang ilong mo makahanap ulit ng ibang kayamanan gayon. Konti lang ang zombies dito. Mukhang hindi interesado sa gusaling mayaman sa kultura. Interes talaga. Dikit at tahimik lang. Doon ba sa baba? Mas madilim at malamig ang basement dito, pero mas buo ang estruktura. Lumang mechanical combo lock na may electronic entry. Mukhang key protected area ito. Buti na lang gumagana pa yung mechanical part. Ay. Totoong ancient text ang mga ito. Huwag dinaging. Mismong ancient text talaga, hinahatak ka ba ng ancient energy o info field ng mga lumang text o information field na kawili-wili para sa'yo o may natural kang koneksyon sa kaalamang ito? Konektado? Ano man ang dahilan, Yuri, ang galing mo. Mas mahalaga ang mga hiyas na ito kaysa sa iba pa. Nga, madami laging mali at kulang sa mga modern version. Meridian theory, Zhangfu organ differentiation, at mga health kigong na nandito, mas sistematiko at malalim. Tungkol sa mga iba pang yan, kung combine sa mga lakas at bilis na nakita ko. Direktang paggabay ng energy sa tamang landas. Kaya yan. Pwede talagang tulungan ng ancient methods ang abilities. Kahit maliit ang epekto, intro pa lang ito. Kapag malalim ang pag-aaral, pagtatagal sa medicine, agriculture, health, pagpapalakas. Itong mga ancient texts, parang encyclopedias na ginawa para sa muklan. Yuri, seed bank ng civilization ang nakita mo. Kailangan ng panahon para maabsorb ang kaalaman, at gamitin ng maingat. Hindi pa pwedeng ilabas. Bukod dito, mas confident ako sa dark na future. Mas malayo pa ang mararating nito. Ito ang temporary command center ng Northern Military District. Sa wakas, nandito na. Ulitin, ito ang temporary command center ng Northern Military District ng Huaxia. Malalim kami sa Longling Mountains. Gamit ang mga dating military facilities. Binuo ang Longling No is a survivor base. May basic defense ang base. Controlled temperature cluster zone.
Partial na ang medical support at food supply. Lahat ng survivor na makakatanggap ng broadcast na ito. Siguraduhin muna ang kaligtasan at tingnan ang ruta kung pwedeng daanan bago pumunta sa base. Babala, matindi ang kondisyon sa labas. Ang mga zombie at mutated creatures ay aktibo. Sobrang kakaibang klima, hindi safe para sa solo o maliit na grupo na basta maglakbay ng malayo. Manatili muna at hanapin ang ligtas na lugar. Tibayan ang loob at ipon ng lakas. Maghintay ng rescue o ganda ng panahon. Broadcast araw-araw 6 at 6 Regular na update. Makukuha ang latest info sa base at safety tips. Sana ay hindi mamatay ang apoy ng huaksya. Laban lang, everyone. Over. Nandito pa rin ang opisyal na puwersa, tulad ng inaasahan. Ang bilis nilang kumilos. Naayos nila ang sitwasyon pansamantala. Ang base sa Longling. May pag-asa tayo. Tumatayo pa ang bansa at may natirang base. Talagang may pag-asa na tayo ngayon. May pagkain at gamutan. May pag-asa ang mga bata ngayon. Ilang tao ang maaaring mamatay sa 300 kilometro na biyahe na yon? Sinabi rin yan sa broadcast. Hindi raw nila nirerekomenda na magpunta ng basta-basta. Tinulungan tayo ni Ginoong Xiao na maprotektahan ang gusaling to. Mukhang gumaganda na ang buhay ngayon. Lalabas at susugal. Hindi ako pupunta. Di natin alam kung ano talaga ang nangyayari sa base. Paano kung may tulad ni Biao ang mamuno ulit? Tahimik muna lahat. May bagong balita mula sa broadcast. Kung pupunta tayo at paano, at kailan tayo aalis, hindi pa dapat desisyonan ngayon. Ay analyze ni Ginoong Xiao ang sitwasyon. Pinakaimportanteng gawain natin ngayon ay tiyaking ligtas ang sarili nating lugar. Palakasin ang kakayahan nating mabuhay. Pag matibay na ang reserba natin, relax tayo sa kahit anong desisyon sa susunod. Tama sina Dimes Chen at Kuya Zhou. Ayusin muna natin ang buhay dito. Di kailangan mag-alala sa malayo. Ano ang naging reaksyon ng mga tao? Tatlong klase karamihan. Yung iba, apuradong pumunta sa base dahil yun lang ang nakikitang pag-asa. Yung iba, natatakot sa panganib sa daan, kaya mas pinipili nilang manatili. May ilan na nagdududa sa bagong pamunuan. Kailangan ba natin silang gabayan? Hindi naman kailangan pilitin. Maganda ang pag-asa. Nakakatulong ito para mas tumagal ang tao kahit mahirap. Sa pagpili naman, hindi pa oras ngayon. Ginoong Xiao, hindi ka nagbabalak sumali sa 300 kilometer apocalypse run anytime soon. May basic team ako na nagtatayo ng safe house natin. May steady tayong supply ng pagkain at unique na advantages. Biglang iwan ang base natin at sumuong sa hindi kilala. Lalo't komplikado ang power structure sa official base. Yun ang pinakamasamang option. Tama, binigyang diin din ng broadcast na hawakan ang rails. Tapos, kakasimula pa lang ng base. Kaya tiyak na kulang ang resources. Baka mas strict pa ang rules doon kaysa dito. Tama, plan ko ay palakasin pa tayo. Gawin nating core ang building na to. Dahan-dahan, linisin at dalhin ang mga survivors na pwede nating pagkatiwalaan mula malapit. Magtayo ng maliit pero ayos ang sistema. Self-sustaining na survivor base. Sa tulong ng Longling base, pwede tayong magbahagi ng info at maglimitadong trade kahit malayo. Backup plan natin to kung kailangan. Pero hindi tayo nakadepende. Dapat sariling sikap at panatilihin ang independence. Sabay na makipag-coordinate sa pinakamalaking opisyal na puwersa para pwede tayong mag-attack o mag-defend kung kailangan. Pinakamahalaga ngayon, gamitin ang stable na environment natin. Bilisan ang construction sa loob. At pagbutihin ang survival skills at ambag ng lahat. Pangalawa, gawing sentro ang building na ito. Simula ng pagsaliksik palabas, ay mapa ng detalyado ang local terrain at mga panganib. At hanapin ang iba pang maliliit na survivor group o supply spot. Pangatlo, patuloy na sanain ang guards natin. At simulan ang maliliit, low-risk na resource run sa labas. Mag-focus sa gamot na kailangan at di kayang gawin. At mga special tool. Para sa atin, ang broadcast ng Longling base, hindi tungkol sa paglipat, kundi sinasabi lang na, una, hindi pa totally wasak ang society. At yung top-level organization ay buhay pa. Dalawa, binanggit nila yung unknown mutation at kakaibang weather. Kaya baka mas marami silang alam kaysa sa atin. Kailangan nating maghanap ng paraan para makakuha ng info nang hindi nabubunyag ang core secrets natin. Kung ang impormasyon, makinig sa broadcast palagi. Baka makakuha tayo ng clue. Ikaw ang bahala dito. I'll record ang broadcast araw-araw, lalo na tungkol sa bagong threats, bagong tech, o update sa ibang lugar. Gamitin din ang modified radio natin, para mas ka nang maingat. Kapag off-air, kung may ibang survivor signal sa paligid, keep radio silence at huwag mag-call out ng una. Sige, gets ko. Hindi kilala sa malayong Hilaga. Medyo nabanggit sa broadcast ang climate anomaly. Pati sina Lian Yudi at Yuri napansin yun. Nasa Hilaga ang Longling base. Baka napansin na rin nila ito. O naka-encounter na ng kakaiba. Mukhang matatapos na ang kampante nating safe house days. Kung paghahanda man para sa mas matinding krisis. O para may advantage sa pag-deal sa mga kapangyarihan sa hinaharap. Dapat mabilis tayong lumago at magbago. Panahon na para bilisan ang expansion at evolution. Mga kaibigan, mag-umpisa pa lang ang biyahe natin. Target ngayon, ang Downtown Financial Building. Ang Underground Vault, Staff Cafeteria, at Executive Office sa taas. May 5 stop sa ruta. Note, bagong upgrade sa security ng building bago ang apocalypse. Komplikado ang layout sa loob. Expected na pinakamaraming zombie. Sa lobby mismo, kaunti lang ang mataas na level sa underground parking. Relatibong ligtas. Pasok tayo sa parking garage. Linisin natin mula likod. Sige, ako ang mauuna. Ginoong Xiao, ikaw ang rear cover. Si Chen Hong sa supply point sa gitna. I-report ang posisyon anytime. Sabi niya kung may panganib, maaga siyang magbabala. Hindi na talaga siya parang normal na hayop.
Tara na, dapat makabalik bago lumubog ang araw. 500 metro papunta sa building. Sa harap ng plaza, may higit 20 zombie na nagkukumpol. Sa gumuho na Christmas decoration, parang may pinag-aagawang bagay. May bakas ng tao dito. Umikot tayo sa West Side Garage entrance. Bumagal at tiyaking tahimik. Nakatago lang pala sila sa blind spot. Takpan mo ako. Labas na, bilisan mo. Tapos na. Malinis na ang second floor. Hanapin ang freight elevator pa tower. Sabi niya may tao doon. Tao o zombie? Tingnan natin. Hindi sila kalaban. Hindi sila zombie o raider. May tao dito at hindi lang isa. 3 tasa, 2 peres ng sapatos ng bata. Nasaan sila? Nagsa-scavenge siguro. Nakabalik na sila, nandito kaninang umaga. Maayos at disiplinado sila. Hindi lang basta grupo lang. Yung mga nagpapaaral pa rin sa mga anak kahit ganito. Interesting. Pinirmahan ni Feng Guosheng. Narinig ko na ang pangalan na yan. Sikat sa pagiging stricto sa finance. Siguro nasa taas sila. Tara, silipin natin. Ah! Sino ang dumadaan? May nakatira dito, kaya tiningnan namin kung safe. Hindi kayo raider. Kami galing sa Junlin Survivor Base. Naghahanap ng supplies. Walang masamang intensyon. Ito ang anak kong babae at lalaki. Nang bumagsak ang mundo, natutulog sila sa opisina ko. May isa pang grupo dito, malalakas sila. Kinuha nila ang mga matataas na palapag. Nagtatago lang kami rito. Isa pang grupo. Kwento pa, yung dating head ng seguridad, si Chen Mingsong. Pinatay agad ang manager ng property noong unang araw. Dinala ang 12 ng gwardya at inokontrol lahat pataas ng 31st floor. Tinatawag niya ang sarili niyang amo ng gusali. Pinaghiwalay ang mga survivors base sa ranggo. Mga malalakas para lumaban, mga tech para gawing alipin. Yung iba pa, dinala sa itaas ang misis ko. Sabi may alam daw siya sa medisina. 3 araw na siyang kinuha. Wala akong balita tungkol sa kanya. Sabi ni Papa bawal umiyak. Pag umiyak ka, dadating ang masasama. 2 bata ang binabantayan mo. Metal pipe lang ang sandata mo. Organisado pa rin ang pagbibigay ng supplies. Yung duty roster mo parang project management pa rin. Nakasanayan na. 15 taon na akong manager dito. Plano lang ang kaya ko. Aakyat kayo ni Zhu Wenqiang. Nakuha ko. May baril din ako. Aakyat talaga kayo? May mahigit 12 ng baril ang grupo ni Chen Mingsong. Hindi naman ganoon karami. Dito ka lang kasama mga bata. Hintayin mong dalhin namin pabalik ang asawa mo. Salamat po, kuya. Talagang ibabalik niyo si mama? Xiaoye. Papa, kaya bang ibalik ni uncle si mama? Kaya niya. Ang galing din ni uncle. Makikipaglaban ba si kuya sa masasama? Lalaban siya. Kaya kailangan gawin din natin ang parte natin. Pati kunwaring ayos dapat panatilihin. Pinapanood ng mga bata ang matatanda. Pag pumalpak ang adults, magugulo rin ang mga bata. Papa, bakit ba tayo nag-shift? Bakit may listahan tayo? Kasi pag magulo, ang unang nawawala hindi pagkain, kundi ang isipan mo. Shifts, para lahat may alam anong gagawin at kailan. Inventory para alam natin anong meron at anong kulang. Magiging proud kaya si Mama? Siguradong. Lagi niyang sabi, seryosong project manager daw si Papa. Hindi lang isa ang tao sa taas. Binabantayan elevator at hagdanan. Kumpirmado, bukas ang fire door sa 12 GA floor. May ilaw ng sigarilyo sa siwang, 2 o higit pang nakapwesto. Pinabantay ni Chen Mingshong ang mga tao sa hagdan. Hindi basta-basta lang ang mga yan. Kaya patay agad kung kailangan. May iwan si Chen Yurito bilang backup. Zhuwen, sumama ka sa akin. CJ. Ingat kayo. 3 segundo, sapat na. Grabe, pinagbabantay tayo ni Chen Bro sa hagdan. Tapos siya, nag-enjoy sa taas kasama yung babae. Asawa ni Feng Guosheng ang haba ng legs. Tama na yan. Marunong sa first aid yung babae. Alam maghalo ng gamot, baka magamit. Hindi tanga si Chen Bro. Magagamit daw. Wala namang binibigay sa atin. Aray, mata ko.
Mata ko. Nasaan nakakulong ang asawa ni Feng Guosheng? Di ko alam. Andun si Chenbro sa itaas. Sabi ko, nasa opisina ni Chenbro sa 32D floor. Ayaw niyang kumain. Kinulong siya ni Chenbro. Itinali siya ni Zhu Wenqiang. Ay reserba para tanungin. Ayan, tubig 1.5D, biskwit 300 at 40 gram, 2 lata. Gamot, wala. Papa, anong sinusulat mo? Listahan ng inventaryo. Pagbalik ni Mama, pwede nating sabihin sa kanya, walang nasayang. Magdadala ba si Mama ng candy? Naman. Laging naiisip ni Mama na gusto mo ng fruit candy. Papa, hindi ka ba natatakot na hindi kaya ni Uncle ang mga masama? Kahit kinakabahan, maghihintay pa rin tayo. Dahil bukod sa paghihintay, ang kaya lang talaga natin ay huwag dumagdag sa gulo. Papa, ibig sabihin ng huwag dumagdag sa gulo? Ganito hindi nakakadagdag sa gulo. May putukan sa taas. Wala, tahimik na ngayon. Buhay pa ang iba, o baka patibong lang. May umiiyak. Iyakan ng batang hirap huminga. May hawak pa rin si Chen Mingsong. Sabi ni Feng Guosheng, nasa 32D floor ang asawa niya. Hindi lang siya ang nandyan. Rek Feng. Nagtatago ang asawa mo sa baba kasama yung 2 bata. Tinanggap niyang iniwan ka na. Masyado kang matigas. Sumama ka, aalagaan kita at pabubusugin pero hindi. Nagpaabot ng mensahe si Feng Guosheng. Alam ba may-ari dito kung sino? Nagtatanong kung buhay ka pa. Eh, buhay pa ako. Hindi nila ako ginalaw, hindi mo pa nga hawakan kamay ko. Anong gusto mo? Ginto, supplies. Kuninin mo lahat sa floor na to, basta palayain mo ako. Bahala ka na. Sa tingin mo, magkano ka talaga? Mama, buti nakabalik ka. Ikaw nagdala sa kanila dito. Hindi ko kakayanin sumugod. Kaya maghihintay ako ng kayang gumawa nun. Xiao, simula ngayon, utak ko utang ko sa'yo. Walang anuman. Kaya kayo nakaligtas dahil may mga patakaran kayo. Naglinis lang ako ng dumi. Padala mo supply sheet mo. Pwede digital copy. Kaya ko pang mas maganda pa. Kung kailangan nyo ng magpaplano, pwede ako mag-manage ng supplies at staff. Magaling ako dyan. Ang asawa ko ay isang nurse. Marunong din siya ng pamamahala ng medical na supply. Kami, pwede ba kaming sumama sa inyo? Mag-MPEC na. Aalis tayo bukas ng umaga. 2 matatanda. 2 bata, at yung mga ibang nailigtas mo sa gusaling ito. Walang palaboy sa bahay ko, pero tanggap ko yung sumusunod sa mga patakaran. Anong balak niyong gawin sa lalaking ito? Sabi niya maghihintay lang siya ng malakas na papasok. Matyaga siya, kayang magtiis. Naglalagay siya ng pag-asa sa mga iba at hindi sumusuko. Mas bihira pa kaysa sa mga lumalaban. Ano talaga ang gusto mo? Ginto, babae. Pwede mong kunin lahat sa palapag na to, basta hayaan mo akong mabuhay. Binigyan mo ba ng pag-asa ang mga tao sa baba? Pumili silang manatili, hindi ko pinilit ang sino man. Kalokohan. Pinatay mo ang kapatid ko dahil lang ayaw niyang ibigay ang insulin niya sa'yo. Tumahimik ka. Ilan na ba ang napatay niya? 5. Si Lao Zeng, si Li, yung matabang babae sa accounting at sa kantina, at yung estudyanteng pinalayas dahil hindi sumunod. Meron pa ba? Sabi niya ipakakain daw kami. Gustong doon kami manatili sa kanila. Gusto ko lang mabuhay. Patayan na ang buhay ngayon. Gagawin mo rin yon, di ba? Hindi ko gagawin. Pag pumapatay ako, wala akong palusot. Hindi pwede akong magtrabaho para sa'yo. May mga kilala ako sa kalsada. Makakakuha ako ng baril, gamot. Ilista lahat ng tao niya. Yung mga buhay, ikulong sila. Pati mga patay, bilangin din. Grabe, hindi ba sabi ni Chenbro, untouchable daw ang building na to. Pinilit lang nilang makapasok ang 2. Gusto ko lang kumain. Hindi pa naman ako nakapatay ng tao. Wala pa akong pinapatay. Anong nangyari sa babaeng nandoon sa loob?
Kabuang nakaligtas, 17. 9 na babae, 3 bata, 2 matanda, 5 ang may minor na sugat, kasama ang mga tauhan ni Chen Mingzhou. 6 ang nasecure na. Tinuro ng mga survivor, 2 ang wala pa, nangingilak pa. Sabi ni Ginoong Xiao, natutukan na ang mga pasimuno. Paano ang gagawin natin sa natitira? Ibalik sila sa building. Paano natin didisiplinahin ang mga yon? Pareho rin ang gawin sa grupo ni Biao. Aral din yan sa kanila.